Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, meron daw si Sir Pares na yellow bulls opaline na hen. Nagkaroon daw po ng sapula. Ngayon, tinatanong sa atin ni Sir kung halimbawang gagamutin yung ibon na merong sapula, kinakailangan daw bang ihiwalay doon sa kapares niya? Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kapag po ganito ang senaryo na meron tayong parisan na nasa breeding cage tapos nagkaroon ng sapula yung hen, kinakailangan bang ihiwalay yung cock doon sa hen kapag gagamutin natin yung ibon na merong sapula? Mga kaibon, mas maganda pong gawin dyan kapag halimbawa yung ibon natin pares na talaga tapos nagkaroon ng sapula yung hen. Ang may sasuggest ko po dyan, mas maganda ilagay nyo sa double cage. Halimbawa po yung double cage merong divider, ilagay nyo po sa kabila yung cock, ilagay nyo po sa kabila yung hen. Hindi kasi natin pwedeng pagsamahin yung dalawa kapag gagamutin natin sa sapula yung hen. Kaya po nagkakaroon ng sapula yung mga alaga natin dahil po sa sobrang dami ng patoka na naibibigay natin. Ngayon dahil gagamutin natin yung hen, hindi po pwede na magkasama sila dahil yung patoka ay babawasan natin. Kapag kasi magkasama yan, halimbawa dati ang binibigay natin 4 na scope na patoka sa kanila maghapon, tapos ngayon gagamutin natin sa sapula yung hen, magbabawas tayo ng patoka, kawawa naman po yung cock. Kaya po may sasuggest ko po na dapat hindi po sila magkasama kapag gagamutin yung hen na merong sapula. Kaya po mas maganda ilagay nyo po yan sa double cage para kahit papano nagkikita pa rin yung dalawa dahil pares po yan. Sa paggamot kasi mga kaibon ng merong sapula, ang kinakailangan lang dyan bawasan yung patoka. Kung dati 4 na scope ang binibigay mo sa pares, ngayon dahil mag-isa na lang siya mga kaibon, ang ibibigay mo po dyan, 1 scope na lang maghapon na yon. Halimbawa po, nagbigay kayo ng scope mga kaibon, sa loob po ng 5 araw, hindi pa rin gaanong numinipis yung sapula niya mga kaibon, gawin nyo pong kalahating scope na lang sa buong araw. Sa vitamins mga kaibon, tuloy-tuloy pa rin po yan. Ang paggamot kasi ng merong mga sapula, yan lang po ang kinakailangan dyan. Mabawasan lang po yung patoka para po pumayat at numipis na po hanggang sa gumaling yung sapula ng mga alaga natin. Kaya po sinasuggest ko na hindi pwedeng isama yung cock dahil po nagbabawas tayo ng patoka sa hen, kawawa naman po yung cock kapag siya rin po ay papayat ng papayat. Hindi naman dapat na pumapayat talaga yung cock. Kinakailangan nga niya na cock bago nating gamitin, yung katawan niyan talagang healthy, talagang bilog dapat para yung cock hanggang sa kahit tuloy-tuloy na pagbibreed, kayang-kaya po niyan dahil nasa kondisyon po ang katawan. Ngayon yung merong sapula, kapag po manipis na, gumaling na, ang gawin nyo po, pagsamahin nyo na yan. Kapag po pinagsama po ninyo yung dalawa, dati 4 ang binibigay ninyo, ngayon gawin nyo na lang pong 2 na scope or 2 kalahati sa maghapon na po yon. I-monitor po ninyo sa ganyang klase ng pagbigay ng patoka, 2 scope. I-monitor po ninyo ng 15 days. Kapag 15 days na hindi nagkaroon ng sapula uli yung hen, ibig sabihin yan na po ang tamang dami ng pagbigay ng patoka sa kanila, lalo po kung hindi naman sila pumapayat. Pero kung pumapayat yung 2 sa 2 scope, dagdagan nyo po ng kalahati. So yan po ang dapat lang nating gawin para gumaling yung merong sapula mga kaibon. At doon sa mga merong kapares na nagkaroon ng sapula yung hen, ganito lang po ang teknik ninyong gawin para at least hindi po magkalayo yung 2 dahil pares po yan. Mahirap naman kung isama natin yan sa iba, baka makahanap pa yan doon ng kapares. Ang hirap po magpares ng ibon, kaya po ganyan na lang po ang gawin po ninyo. So yan po yung unang katanungan sa atin, sana po nasagot ko ng maayos. Thank you po. Pangalawang katanungan sa atin mga kaibon, halos marami ang nagtatanong ito sa akin. Ngayon lang tayo gumawa ng content patungkol po dito. Ito kasing katanungan ni Sir, medyo kakaiba dahil patungkol naman to sa mga albino. Pero doon sa mga Lutino,
marami ang nagtatanong talaga sa akin noon. Ito yung katanungan sa akin mga kaibon. Ano daw ba ang parisan para makapagpalabas ng albino? Ito yung katanungan ni Sir. Kaya ba maglabas ng albino na hindi gumagamit ng albino na parent? Mga kaibon, pwede tayo makapagpalabas Lutino or kaya naman albino kahit po walang visual sa parent. So itong katanungan muna ni Sir ang bibigyan natin ng kasagutan bago doon sa mga nagtatanong patungkol sa Lutino. Sa pagpapares po, para makapagpalabas ka ng albino, pwede kang gumamit ng halimbawa blue split ino, ipares mo sa white bulls split ino. Yang dalawang yan, pwede na po yan maglabas ng visual na albino. Pwede ka rin po gumamit ng back-to-back white bulls split ino. Maglalabas din po yan ng visual na albino. Pwede ka rin po gumamit ng back-to-back blue split ino. Pwede na rin po yan maglabas ng albino. So yan po ang mga parisan na pwedeng maglabas ng visual. Tandaan nyo po palagi, ang mode of inheritance ng mga ino, autosomal recessive. Para makapagpalabas ka ng visual, pwede kang gumamit ng back-to-back na merong dugong ino. Kagaya po nitong binanggit kong mga parisan, basta po blue series na pareho merong kargang ino, maglalabas po yan ng albino na visual. So yung mga binanggit kong parisan, sila po ang pwedeng maglabas ng mga albino. So ngayon, dito naman tayo sa mga Lutino. Ang pwedeng nating pagparisin para makapagpalabas tayo ng visual na Lutino, pwede tayong gumamit ng back-to-back green split ino. Maglalabas po yan ng Lutino. Pwede tayong gumamit ng back-to-back yellow bulls split ino. Maglalabas din po yan ng Lutino. Pwede tayong gumamit ng green split ino na kak, ipares natin sa yellow bulls split ino na hen. Maglalabas din po yan ng Lutino. Kung gusto po ninyo maglabas ng Lutino at gusto po ninyo na merong kasabay na albino, pwede po kayong gumamit ng green split blue split ino, ipares nyo po sa blue split ino. Yang dalawang parisan ng yan, pwede yan maglabas ng Lutino, pwede yan maglabas ng albino. Pwede rin kayong gumamit ng back-to-back green split blue split ino. Yang dalawang yan na back-to-back green split blue split ino, pwede yan maglabas ng albino, pwede yan maglabas ng Lutino sa visual. So yan po ay yung mga parisan. Pakitandaan nyo na lang po dahil importante rin po yan, lalong-lalo na po doon sa mga kaibon natin na gusto rin makapagpalabas ng mga ino. Sa mga opaline, pwede po kayong gumamit ng ganyang klase na mga kulay na binanggit ko. Basta po parehong opaline, okay na po yan. Halimbawa po, gumamit kayo ng back-to-back opaline na kulay green tapos naka-split sa blue. Yan, maglalabas po yan ng Lutino opa. Maglalabas din po yan ng albino opaline. So yan po, doon sa mga kaibon natin na nagtanong dito, sana po nasagot ko ng maayos yung katanungan po ninyo. Hanggang dito po muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.